Ang galing nitong panghuli ng isda ni kuya oh. Fishnet na parang payong. Tapos lalagyan mo lang siya ng pain sa loob. Yan. Tapos pag nilagay mo siya sa tubig, pagkakuha mo, ang dami na agad na huling isda. Totoo kaya to? Pero syempre, wag tayong basta-basta naniniwala sa mga napapanood natin kaya susubukan natin. Order lang ako, tas try natin kung totoo. At ito na nga, dumating na yung order natin na panghuli ng isda na parang payong kagaya dun sa napanood natin. Kaya tinawag ko na si Ellie dahil bubuksan na namin. Agad na nga siyang lumabas tsaka nagsuot ng tsinelas para mabuksan na namin tong fishnet na parang payong. At ito na nga guys, dumating na yung parcel namin. Ngayon, bubuksan na namin para makita natin kung totoo ba yun talaga yung napanood natin sa TikTok. Tara, Ellie, buksan natin. Sige. Agad ko na nga itong binuksan gamit tong cutter para masubukan talaga kung effective ba talaga tong na-order natin. Paalala lang, mag-ingat sa paggamit ng matutulis tsaka matatalim na bagay kapag nagbubukas ng parcel, baka kayong masugatan. Yan guys, ito na nga. At ito na yung product natin. So, ang galing nyo. Yan, para lang siyang payong din. Tapos, kita ko doon, binatak lang na ganyan. Yan, babatakin mo lang siyang ganyan. Yan, naging para na siyang payong. At dito lalabas yung, dito papasok yung mga isda. Oh. Yan, dito papasok. Yan, galing. Dito rin natin ilalagay yung pain. Tapos, dito lalabas yung mga isda. Pagkahuli na natin, dito sila lulusot. Oh. Yun. Ito nga pala yung mga previous na kasama niya sa parcel. Meron siya extra tali. Meron ka ding pamain na. Meron nilagay ng pamain. Dito mo ilalagay yung mga pain para pumasok yung isda. Pero pwede mo rin hindi na ilagay dito para nakalabas na kagad yung pamain. Tapos meron din siyang kasamang pampalutang tsaka dugtungan ng tali. Para mas mahaba yung tali tsaka lumutang siya kapag hinagis mo na siya sa tubig. Tara, subukan na natin. Tinali nga lang pala namin sa kawayan to para ayun yung maging silbing handle niya. Hindi rin naman kasi malalim yung tubig na paglalagyan namin dito. Para lang siyang kanal na dugtungan ng mga fish pan tsaka tosang dito sa amin. Nilagyan na nga rin pala namin to ng pain sa loob para masubukan kung effective ba tong previous na kasama niya. Yan, pinasok ko nga lang dun sa loob. Hindi ko na inilagay dun sa white na pinakalalagyan ng pamain para kita agad ng isda pag pumasok sila. Agad na nga kaming umalis ni Ellie para pumunta dun sa spot na paglalagyan namin ito. Ito nga pala yung spot na paglalagyan namin. Para lang siyang kanal pag titignan nyo pero konektado to sa mga fish pan tsaka sa patubig dito sa amin kaya marami ditong isda. Agad ko na nga inilagay itong panghuli ng isda para masubukan na natin kung effective ba talaga siya o niloloko lang tayo nung napanood natin. Kung titignan nyo ay yung mga pula ay yung pain na inilagay natin. Hapon na nga pala ngayon kaya babalikan na lang natin siya mamayang gabi, titignan natin kung may nahuli na tayo. Ayun guys, mag-alas 8 na nga ng gabi, babalikan na namin yung panghuli ng isda, titignan namin kung effective. Tara, samahan nyo kami. Madilim na nga pala ngayon kaya pagbalik namin doon sa lugar na pinaglagyan natin, meron na kaming dalang flashlight. Pagdating nga namin, sinungkit ko na kagad yung fishnet para makita natin kung meron na ba kaming nahuli o wala. Medyo nahirapan pa nga akong kunin tong fishnet dahil medyo madilim na. Akala ko nga din wala din kaming nahuli dahil ang dami pang pagkain na nasa loob. Pero pag angat ko, meron na pala kaming huli pero dadalawa pa lang. Dalawang maliit na gurami. Ito, tignan nyo. Maliit lang sila pero at least effective siya. Iilang oras pa lang naman yung nakalipas simula nang ilagay namin itong panghuli ng isda na to. Ito nga pala yung una namin nahuli, maliit lang siya. Sa inyo, ano tawag sa isdang to? Ito naman yung pangalawa, mas maliit siya. Bali, manghuli pa nga pala ulit kami, bukas naman namin siya babalikan. Susubukan namin kung mas matagal ba, mas marami kaming mahuhuli. Kinabukasan nga, pagkatapos namin kumain, agad naming binalikan yung spot para tignan kung meron na ba kaming nahuli. Magdamag nga namin siyang iniwan kaya sigurado mas marami kaming nahuli ngayon kumpara kagabi. Sana lang nandun pa yung fishnet dahil magdamag nga namin siyang iniwan. Pagdating nga namin, chinek ko agad kung nandun ba yung fishnet. Nandito pa naman tsaka hindi naman nagbago yung pwesto. Ang nagbago lang, naubos yung mga pain na red. Iniisip ko agad marami kaming nahuli ngayon kasi naubos na yung mga pamain. Pagkaangat ko nga, hindi ako nagkamali. Ayan oh, ang dami naming nahuli. Nagtatalunan pa nga yung mga isda tapos hindi lang gurami yung nahuli namin. Meron na din siyang liwalo tsaka meron na din siyang suso sa loob. Masasabi ko talagang effective tong panghuli ng isda na to. Hindi siya kagaya ng ibang napapanood natin na scripted. Inipon ko na nga tong mga isda dun sa pinakagitnang labasan nila. Nung naipon na sila lahat doon, binuksan ko na tong fishnet sa ilalim para makuha natin lahat ng nahuli natin. Ganito rin yung sa napanood natin. Dito niya pinalabas lahat ng nahuli niya. Ang kaibahan nga lang, sa atin, pitchil yung lalagyan natin. Medyo natagalan nga ako dito dahil sumasabit nga yung palikpit ng ibang isda, lalo na tong liwalo. Bali, eto nga pala lahat ng isda na huli natin. Merong gurami, merong liwalo, meron ding suso. Effective talaga tong panghuli ng isda na to, kaya kung gusto nyo rin nito, i-click nyo lang ang yellow basket, order na!